Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galap shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no? Ito po, kampo ni Alice Go dumulog at umapila sa ombudsman at pinapabawi ang nasabing 6-month suspension laban sa kanya. Dahil isinumiti naman daw ang lahat ng mga dokumento. Kompleto daw ho sila sa dokumento. Ito na ho mga ka-action, mga kakamping, ha? Akala ko ba, Mayor Alice Go, okay lang sa'yo na masuspindi ka. Pero bakit ngayon may puro apila ka na nalalaman? Diba? Ito ho mga ka-action. At gusto ng abogado ni Mayor Alice Go na ipatigil na ang investigasyon sa Senado na kung saan chairperson ito si Senadora Risa Hontiveros sa nasabing committee na Women, Children and Family Relations. Ayan, at hintay na lang daw na i-ano daw sa korte itong nasabing issue ni Alice Go sa national identity niya. Ito mga ka-action, mga kakamping, pakinggan ho natin kung tama ba ito. Bahala na ho kayo mag-suggest ng inyong sariling opinion, ha? Magbibigay lang din ako ng aking opinion ho dito, hinggil dito. Umapila sa ombudsman ngayon ang kampo ni suspended Banban Tarlac Mayor Alice Go na tanggalin na ang ipinataw na suspensyon sa alkalde dahil wala umanong basihan ang reklamo at wala rin umanong siyang nagawang paglabag. Di parang kampo ni Go, naibigay na nila ang lahat ng dokumento at ebidensyang kinakailangan, Alex. Sinumitid na nila sa mga otoridad, kaya hindi pwedeng sabihin na pineke nila ang mga ito. Nakiusap rin sila sa Senado na tigilin na ang ginagawang pag-imbisiga at hayaan na lamang umusad ang kaso kung meron mang sa korte na siyang tamang forum para dinggin ito. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Yes, Alex at Ali, hinilingan ng kampo ni Bamban Mayor Alice Go sa ombudsman na bawiin na ang 6 na buwang suspensyon na ipinataw sa kanya. Dumulog sa Office of the Ombudsman ang kampo ni Bamban Mayor Alice Go para hilinging bawiin na ang ipinataw na 6 na buwang preventive suspension laban sa kanya. Kasunod ito ng reklamong grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of service at gross neglect of duty na Department of Interior and Local Government laban kay Go at iba pang opisyal ng Bamban. Sa kanyang motion, iginito Go sa pamamagitan ng kanyang mga abogado na walang basihan ng reklamo dahil wala naman siyang naging paglabag. Naibigay na rin umano nila ang lahat ng dokumento at ebidensyang kailangan ng mga otoridad, kaya walang basihan ang duda na itamper niya ang mga ito. Hindi naman kami naniniwala naman lakas ng ebidensya. Isa lang naman ang kinakaso dito. Yung pag-issue niya ng mayor's permit sa Zoo Yuan Pogo, ang problema, bakit hindi niya i-issuean ng mayor's permit yun? Kung ang aplikante compliant. Kung hindi naman aniya nagbigay ng permit ang alkalde, baka siya naman ang makasuhan ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Giit ni Attorney Stephen David, abogado ni Go, pawang aligasyon lang naman ang mga ibinato sa alkalde. Nananawagan din si David sa Senado na itigil na ang ginagawang investigasyon kay Go, hayaan na lang umusap ng kaso kung meron man sa korte na siyang tamang forum para dinggin ito. Alam niyo mga ka-action, mga kakamping, sabi daw, wala naman daw silang sapat na basihan ang ombudsman. Nakakatawa naman tong abogado ni Mayor Alice Go. Ginagawa mo naman siguro na syunga-syunga ang taga-ombudsman. Isuspindi ba yan si Mayor Alice Go kung wala silang nakitaan na matibay na ebidensya laban dito kay Mayor Alice Go? Napaka naman yan, attorney, ang iyong paliwanag. Kung sapat ang inyong dokumento na isinumiti sa ombudsman, bakit ho siya nasuspende? Diba? Yun ho ang malaki naming tanong sa inyo. Diba? Una-una, ang nasabing pag-issue ng permit ni Mayor Alice Go, yung pala, paso na ang
permit din sa PADCOR sa nasabing Pogo na yan. Di ba? O bakit niya pa inisyuhan? Di ba? At pangalawa, itinatanggi niya na wala siyang kinalaman sa nasabing Pogo. Ang tanging share niya lang dyan daw ay ang lupa na kanyang pagmamay-ari na tinirikan ng nasabing Pogo Hub. Di ba? Doon ho pa lang, sablay na sablay pa siya doon pa lang, nagmumukha na siyang nagsisinungaling Di ba? Kung pwede pa nga lang, pwede na siyang i-cite in contempt kasi hindi ho siya nagsasabi ng totoo. Di ba? Nagtataka ho tayo bakit hindi siya cite in contempt sa mga hearing na nagdaan, no? Kasi nagsinungaling ho siya at sa national identity niya, nagsinungaling din siya. Huling-huli ang kanyang pagsisinungaling. Di ba? Ito po, tuloy. Mag-pass ng batas. Dapat. Kung yun talaga ang motive nila, mag-pass na sila ng batas ngayon pa lang. Kasi malawak na investigasyon na yan. Marami ng resource persons ang na-imbestiga dyan. Ngayon pa lang, kung ako ang senator, isipin ko na Chinese to. Isipin ko na, parang ngayon pa lang gumawa na ako ng batas para matulungan ko yung bayan, mabawalan itong ma-prevent itong mga national threat, invasion, kung ano-ano, sinasabi nila. Lahat yan allegations. Ngayon, gumawa tayo ng batas. Huwag na natin hintayin na yung tao na pala na to, Chinese, na hindi nyo kasi kaya patunayan yan dahil hindi naman siya Chinese, Pilipino siya. Pagka hindi nyo napatunayan, alihirin tayo. Aminado si David na Hindi patunayan o kayo ang hindi makapagpatunay na Pilipino siya? Attorney, binabaliktad nyo yata ang sitwasyon. Baka kayo ang hindi nyo kaya patunayan na Pilipino si Mayor Alice Go. Hindi ang Senado. Sino bang nag-iimbestiga? Di ba ang Senado? Sino bang hinihingian ng mga ebidensya? Di ba kayo? So, kailangan nyo mag-present. Ngayon, ang tanging pag-asa nyo lang dyan para mapatunayan nyo na ito si Mayor Alice Go ay tunay na Pilipino, ang kanyang ina na si Amelia ba yun? Amelia Real. Nasaan ba si Ginang Amelia Real? Di ba? Sabi mo gumawa ng batas. Nako naman, attorney. Di ba? Diyan nga ho, pagkatapos ng investigation, magkakaroon ng panibagong batas, makakagawa ng panibagong batas o panukalang batas. Di ba? Kasi nga ho, may ano po dyan na sa PSA mukhang may kababalaghan, no, sa pagre-release o paggagawa ng birth certificate. Diyan ang pinaka-question sa PSA. Di ba? Sus naman, attorney, mukha yatang sa bagay, naiintindihan ho namin kayo. Kung pilit nyo pa rin ipinaglalaban kasi abogado ka po niya, kliyente mo si Mayor Alice Go, natural lamang ho yan na ipagtanggol mo talaga siya. Ngayon, gawin mo din ang lahat na mapaniwala nyo ang taong bayan na siya ay Pilipino. Ano ba ang pwede mong gawin dito? Mag-present kayo ng mga matibay na ebidensya nang sa ganon, mapaniwalaan ho kayo. Huwag nyo na pong questionin ang pag-iimbestiga sa Senado kasi hindi lang ho yan ang kaso ni Mayor Alice Go. Dumaan na si Pastor, yung sa I think marami na ho talagang naimbestigahan dyan ni Senadora Risa Hontiveros, di ba? In aid of legislation, di ba? Sa tulong ng batas at para makagawa ng panibagong batas, di ba? Diyan sa pagkatapos ng mga investigation, mga kung sino-sino man, di ba? Ginawa na yan. Yung style mo na yan, ginawa na yan ng kampo din ni Kibuloy. Dalhin sa korte, pero may nagawa ba ang kampo ni Kibuloy? Wala. Patuloy pa rin ang investigasyon hanggang sa na-issuean siya ng sandimakmak ng mga warrant of arrest ito si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya kung ako sa inyo, attorney, huwag niyong sabihin na hindi kaya patunayan ng Senado. Baka kayo ang hindi niyo kaya patunayan na Pilipino nga si Mayor Alice Go. Diba? Hinahanap nila ang sinasabing nanay umano ni Guo at mga kaanak nito na pwedeng makatulong para mapatunayan ang pagkatao nito. Nananawagan ka ako, kung sino ka man, Amelia Leal ka, kung mahal mo yung anak mo, lumabas ka, tulungan mo. We are exerting our best effort na yung mga dating nakasama niyo dyan, 3 decades ago, tinatry natin i-convince yung
relatives ng Amelia Luwal, kung meron pang nabubuhay dyan, na come up, di ba? Come out. Oh, ayan. Amelia Liwal pala ang totoong pangalan. Real palang nabanggit ko kanina. Sorry. Oh, nananawagan na si Attorney kay Ginang Amelia Liwal na sana daw magpakita ka na dahil ikaw ang magiging susi sa tunay na pagkatao ni Mayor Alice Go. Ang tanong ho natin, may magpapakita nga ba na Amelia kung wala naman talagang Amelia? Yun ang malaking tanong ho natin mga ka-aksyon. Kasi napaka-imposible naman na hindi lalantad ang ina na Pilipino kung tunay na Pilipino ang ina ni Mayor Alice Go. At napaka-imposible naman na hindi niya malalaman ngayon sa lakas ba naman ngayon ng social media. Di ba? Maliban pa sa social media, ang marites ng ating mga kababayan. Di ba? Imposible naman kung totoong may Amelia. Kung may Amelia, lumitaw na yan. Ang problema, kung walang Amelia, wala ho talagang magpapakitang Amelia kung wala talaga. At dahil malapit na rin nga yung eleksyon, ang tanong, tatakbo pa kaya ulit si Mayor Alice Guo? Sabi ni Attorney Stephen David, kung silang tatanungin, kinukumbinsi niya na tumakbo pa rin ang alkalde at hayaan na ang mga taga-Bamban ang humusga sa kanya. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, natanong ba ninyo sa kampo ni Mayor Guo kung nakakuha na ba sila ng kopya ng inihaing reklamo ng Department of Interior and Local Government o DILG para makita natin kung ano yung isinasaad na siya'y lumabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Siguro masimulan natin, no? Kaysa naman bago nila idaan itong pag-lift ng suspension, alam ba nila kung anong tinutukoy ng DILG, yung reklamo? Alex, mukhang nakakuha na sila pagkat doon sa kanilang inihaing motion ay inisa-isa nila yung mga ipinunto ng DILG sa kanilang inihaing reklamo. Mabanggit ko lang doon sa motion ni Mayor Guo ay binanggit din niya kasi kasama doon sa reklamo ng DILG yung sinasabi yung kanyang yung sabaw ko, yung kanyang shares, pero iginigiit ng kampo ni Guo na nakapag-divest na raw siya doon. At maging yung sinasabi na dishonesty, iginigiit niya na naideklara niya lahat yung kanyang mga assets. O dahil kung sinasabing paglabag, pag sinabi mo kasing Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ibig sabihin, parang niloko niya yung mismong kanyang tanggapan sa pamagitan ng pagbibigay ng permit doon sa mismong applicant, di ba? Dapat kasi, yung mismong applicant ng POGO ay dapat dumaan sa PAGCOR. Hindi ko lang maarok kung saan ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act doon. Oo, yun nga, Alex, ang sinasabi ng kampo ni Guo, pagdating dyan sa permit, yung kasing ipinapakita sa kanila ay kompleto ng mga dokumento at merong permit, kaya binibigyan nila ng business permit. At pinapayagan nila, ang katunayan, nung napasa ng 2023, ay pinayagan nila yung renewal ngayong 2024. O dahil kapag ang pinupunto ng DILG na siya ay nag-commit ng graft and corruption, ibig sabihin, kasosyo siya doon sa POGO operation. Parang ganun ba ang parang explanation ng abogado ni Mayor Guo? Tama ka dyan, Alex, kaya iginigiit nga nila na wala raw siyang kinalaman at yung sinasabing shares niya rin sa lupa ay nakapag-divest na daw siya. O ako rin, tinanong ko rin sa DILG, hindi nila mabanggit sa akin kung ano ba talagang punto nila doon sa sinasabing paglabag doon po sa batas. Sabi niya, sa ombudsman na daw tayo magtanong. Anyway, hayaan natin na umunsad itong kasong ito at investigasyon na gagawin ng ombudsman. Maraming salamat sa iyo, Madeline Villar, Tatillo. Okay. Ayan ha. Ano ba ang paglabag doon ni Mayor Alice Go nga ba? Ayon kasi sa investigation, no, nabanggit doon na yun nga yun, kini-question ang pagiging konektado niya sa POGO at sa pagpirma niya o pag-release ng mga permit na ang ilan sa mga paso na daw ang permit sa PAGCOR. Yun yung mga isa sa mga nabanggit sa investigasyon. Pero sa ngayon ho kasi
habang gumugulong pa itong investigasyon, di wala ho tayong magagawa kung hindi mag-antay kung ano ba ang kinahinatnan dito sa aligasyon dito kay Mayor Alice Gosa at saka pagsuspindi ho sa kanya kung papayagan ng ombudsman na bawiin ni Mayor Alice Go ang nasabing suspension laban sa kanya. Sana hindi papayagan ng ombudsman. Dapat nga ho dyan, makulong na. Diba? Okay, kaso, hindi ho tayo ang batas. Kaya maghintay ho tayo sa batas kung anong magiging hatol. Sa ngayon, nasa gitna pa rin ang ating programa at naghihintay ng tamang desisyon kung ano nga ba ang kinahinatnan sa mga aligasyon o kaso dito kay Mayor Alice Go. So, yun lang ho muna ang latest update, mga ka-action, mga kakampeng. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.